Nobyembre lang nung nakaraang taon, nabiyuda ang 37 taong gulang na si Lori. Ang naiwan sa kanya, ang 8 niyang anak. 18 taong gulang ang panganay, habang 8 buwan pa lang ang bunso. Ang kanyang asawang si Joaquin, paniwala ni Lori, pinatay dahil sa pagkakasangkot nito sa droga. Noong November 8 po yun, ginising po nila yung asawa ko dun, binababa po yun. Mula nung kinuha siya, hanggang umaga, hinanap na po namin yun. Hanggang sa naging alas 10 na ng umaga, nakita na lang po namin nasa Porinaria na siya. Tapos nakuha daw po siya ng suko sa Tumana. Marami po siyang tama. Hindi ko po alam kung baril o saksak. Tukhang daw yung sabi nila. Wala kayong magawa, gano'n lang. Para makuha ang mga labi ng asawa, napilitan si Lori na isanla ang kanilang tinitirhan noong barong-barong sa halagang 3,000 piso. Kasi wala po kayo pagkukuha na ng pera. Pang ano po doon. Kaya na ano ko po yung bahay. Na isanla ko po ng agad-agaran. Matapos ang 3 buwan, hindi pa rin natutubos ni Lori ang kanilang tirahan. Kaya ngayon, siya at ang kanyang mga anak nakikisiksik sa bahay na ito ng kanyang kaibigan. Hirapan po ako. Ang hirap pag wala kang katuwang maghanap buhay. Lalo na nasunugan kami. At wala kaming bahay ngayon. Ang oplan tukhang na mula sa mga salitang Bisaya na tok-tok o katok at hangyo o pakiusap. Nasa ilalim ng oplan double barrel na bahagi ng kampanya ng pamahalaan kontra droga. Biglaan itong ipinatigil noong katapusan ng Enero. It was the directive no less than of our President Rodrigo Duterte na mag-pull out, stop, to cease and desist ng operation yung PNP on all illegal drugs operation. Based na rin doon sa may mga complaints, especially with what happened doon sa two personnel coming from the AIDG who were involved on the kidnapping and murder of Korean national. So pinatigil tayo ni Presidente dyan. Nagkaroon umano ng pang-aabuso ng oplan tukhang mula sa panig ng ilang miyembro ng kapulisan na nauwi sa mga iligal na gawain, gaya ng extortion. Inulan din ang kritisismo ng iba't ibang pribadong samahan at maging ng international community gaya ng United Nations ang nasabing kampanya laban sa droga. Dahil na rin sa dami ng namamatay na iniuugnay rito. Ayon sa Philippine National Police, mula July 1, 2016 hanggang January 31, 2017, umabot sa mahigit 2,500 ang nawala ng buhay dahil sa operasyon ng pulis. Nasa halos 4,000 naman ang naitala sa DUI o Deaths Under Investigation. Ang ibinalik na kampanya laban sa droga tinawag na Oplan Double Barrel Reloaded. Sasailalim ito sa Drug Enforcement Group o DEG na pangungunahan ni Senior Superintendent Graciano Mijares. Pinalitan nito ang Anti-Illegal Drugs Group o AIDG matapos ang pagkakasangkot ng ilan umanong tiwaling pulis sa pagkakapaslang sa Koreanong si Ji Ik-gyu. Sa pagkakataong ito, tanging police commanders ang otorisadong magsagawa ng operasyon. Ang operatiba kinakailangan namang uniformado. Of course, yung resurgence ng operation, dumami naman yung droga sa kalsada, nagmura na naman siya. It is an indicator na marami na naman yung supply. Sayang yung gains natin for the past months na we already have this 70% accomplishment on our campaign. So, bago siguro mag-back to zero, lumala ulit talaga. Kung sasabihin ay dahil they have identified so many policemen who were perceived to be corrupt and were sent to some parts of Mindanao, siguro sasabihin nila na-resolve na yung issue. Pero totoo bang na-resolve na yung problema natin noon sa Tukhang Part 1 was kung sino-sino na lang ang nagkakandak ng Tukhang, kung saan ito'y nagamit ng mga masasamang elemento ng kapulisan. Ito ngayon, sinisiguro natin na hindi na sila makagawa ng gano'n. Bahala na kung mabagal yung ating takbo sa Tukhang, basta sigurado. Makakasangga na rin sa operasyon ng pulisya ang mga kawani ng barangay para sa seguridad. Inihimok din nilang makiisa ang simbahan at iba pang religious officials. It doesn't have to be bloody. Parang tanong mo isa. Pwede pa rin naman, especially na humihingi din tayo ng tulong, suporta doon sa kaparian natin. Barangay official, kasi problema ng bayan to, hindi lang problema ng PNP to, hindi lang problema ng PDEA. But it is a problem of the whole country. Dapat tayo magtulong-tulong tayo dito.
Mula noong Lunes na ibinalik ang Oplan Double Barrel Reloaded, umabot ng mahigit sa 300 ang sumukong drug users habang nasa mahigit 10 naman ang namatay dahil umano sa nanlaban sa pulis habang operasyon. Ang nakilala naming si June, di niya tunay na pangalan, mahigit sa 30 taon na raw sa paggamit ng droga. At sa tagal niya sa ganitong kalakaran, nasangkot na rin siya maging sa illegal nitong bentahan. Ito po yung pinasok kami nung makalawa, kasaluko. Pinasok, kinutok ho ba kayo? Hindi talagang pinasok agad eh. Sino po ang pumasok? Nakamas. Tingin niyo po natigil na yung involvement ng pulisya, mga ninja cop? Mayroon po. Yung tinatawag na tax. Mayroon po yung tinatawag na tax. So kumikita sila doon. Permission. Anong mangyayari kapalit nung kita nila na yun? Pag di ko sinunod, kumbaga sa ako lang nakalam ng ligaw ng bito ko kanila. Pag di ko sinunod, automatic ka rin. Mayroon silang gagawin sa akin. Kayo po ba, ano ang... Totoo po yun. Mga sinasabi na totoo yan. Yung isang bagay na pinasukan ko, yan, kaya kung mangyayari sa akin, ipinagsisya. Nakahanda ko kung mangyayari sa akin. Handa kayong mamatay? Kahit anong mangyayari sa akin, kahit anong oras pwede. Sa muling pagbuhay sa gyera kontra droga, tila napakarami pang gusot na dapat maisaayos. Marapat sigurong maituwid muna ang mga ito nang sa gayon, matiyak na mapagtatagumpayan ang labang ito. Dahil kung hindi, walang iba kundi ang mamamayan ang magiging talo.